the reason why we lost our respect to each other. So, dumating yung point na parang ayoko na lang ng diskusyon, ayoko na lang makipag-away. Imbis na mag-asa ko ng help sa kanya, ako na lang yung gagawa. Kahit hirap na pala ako, ayoko pa rin makaabala, ayoko manghingi ng tulong. Ngayon ang sinasabi ko sa kanya, kung ayaw mong makaabala, sana hindi ka nag-asawa. Nagiging intentional na minsan yung mga ginagawa. Hindi ko na sinasabi, pero at the back of my mind, gagawin ko to. Pero ipaparamdam ko sa'yo na hirap ako. Mas pinamumukha mo or you're rubbing it in my face na wala akong kwenta. Pakita niya talagang puputok na yung bitig ko dito sa bigat. Alam mo yun, tapos bubutong hininga siya. Pero sa isip ko, is both of you are assuming things na kaya ninyong basahin yung iniisip ng bawat isa. Two, three. Hi mga Liskis! Meron tayong bagong video for today and our topic would be The role of the couples in the relationship, no? So, very important din tong topic na to dahil ito rin yung isa sa mga bagay na what we realize during the process na understanding our dynamics in relationship. Ayan. So, ito ay, kung tutuusin, parang mga little nuances lang along the relationship na akala mo parang petty lang, na hindi masyadong issue, pero pag nag-pile up pala, nagkakaroon ka na parang it really adds dun sa weight. Oo, tapos nagkakaroon ka na ng resentment without you even knowing it. That's when I realized na grabe pala yung nangyari sa aming dalawa. Hindi ko aakalain na because of that, because of role-taking pala ang tinatawag dito. So, yung role-taking is also one of the topics na gusto namin i-share sa inyo. And what we have learned about it during the process because, you know, who knows, baka kayo rin meron din kayo mga issue dito. This is the reason why we lost our respect to each other. Kaya this is something very close to our heart na we want to share with you din as well. Okay, so during our marriage nga, diba, ilang taon na tayo, but we realized this just recently na ang laki pala ng impact na nagagawa ng role-taking sa relationship natin. So, ikaw, based on your point of view, bakit siya ganun ka-importante? Importante siya sa akin kasi during the process, may mga little nuances nga na tinatawag, no? For example, supposedly, when you have ako dito sa bahay, ako yung tumatayong padre de familia, diba? So, pag ikaw ang padre de familia, you are somewhat, no, you know your role as the father and the husband, no? So, ikaw yung, kumbaga, the weight of the task nasa sayo dapat. Kumbaga, ikaw yung pundasyon ng pamilya. Pero, in our relationship kasi, what happened was, meron siyang isang personality because dahil level-headed si Nina, siya yung tipo ng klase ng tao. Dahil level-headed meaning logical, mag-isip, analytical, and mostly doon sa mga analytical thinkers, sila yung mga tinatawag na problem solvers. Okay? So, si Nina, meron siyang personality na gano'n growing up because that's her way of coping doon sa trauma na na-experience na when she was a kid. So, that's her way of processing things. So, when there is a problem at hand, ang first instinct niya is to solve it right away. So, supposedly, that kind of role should be taken by the husband. So, ang nangyari sa amin nun is, yung role na dapat I was supposed to do, siya yung kumukuha. For example, pagkukumpuni ng mga kuwari tubo, ganyan. O kaya, pag-i-screw, pagbarena, mga ganyan. Diba? Supposedly, hindi ko naman sinasabi na, I mean, women can also do that. That's fine. I mean, wala namang problema if men or women can do that. But the idea is, naging parang yung role ko dapat ako yung gumagawa. Yun yung isa sa pinagtatalunan namin. Kasi, nakikipag-agawan siya doon sa task na dapat ako yung gumagawa. So, dumating yung point na parang
hinayaan ko siya kasi parang bakit ko, ayoko na lang ng diskusyon, ayoko na lang makipag-away. So, okay, if you can do that, okay, I leave it to you. So, parang ganun yung nangyari. Ayun, usually dito sa bahay, since ako nga yung in charge, di ba, dito sa bahay, gumagawa ng mga house chores, ganyan. Even the literal na mambibigat, ako din talaga yung gumagawa. Like, nagbubuhat ng container ng tubig, nagbababa ng laundry basket na punong-puno ng laman. Tapos pag nag-grocery, ako din yung nagbababa ng mga bags of groceries namin kahit sobrang bigat na. So, ako, dahil nga very, diba, problem solver ako, independent din yung tingin ko sa sarili ko. So, imbis na mag-asa ko ng help sa kanya, ako na lang yung gagawa. And nandun din naman ako sa posisyon na ayoko makaabala. Isa din yan sa mga weakness ko na always ako doon nadadali na parang ayoko makaabala. Bali nang ako yung mahirapan na kahit hirap na pala ako, ayoko pa rin makaabala, ayoko manghingi ng tulong. Ngayon ang sinasabi ko sa kanya, kung ayaw mong makaabala, sana hindi ka nag-asawa. Kasi di ba, that's the point di ba, nakakatawa ako, iisipin mo. Kasi di ba, parang kung ayaw mo makaabala at ayaw mo abalahin yung asawa mo, sana hindi ka nag-asawa, kaya ka nga nag-asawa kasi kailangan mo ng katuwang. And that's exactly the idea of being in a marriage. It's because you need each other. Not necessarily in all things, but the reason why you have that partner, it's because you are there for each other. Why bother having someone else? Siyempre, ano magiging role ng asawa mo kung ikaw gagawa lahat? Nagiging intentional na minsan yung mga ginagawa ko. Na kahit alam ko naman na around siya and nakikita ko siya, isang sabi ko lang na pakitulungan ako or pakigawa to. Hindi ko na sinasabi pero at the back of my mind gagawin ko to. Pero ipaparamdam ko sa'yo na hirap ako. Pero wala akong sasabihin, wala akong makikita sa face ko, wala kang maririnig sa akin. Pero alam niyo yun, silent torture kumbaga. Naging ganun yung dynamics ko sa kanya habang tumatagal. Akala ko nung una parang okay lang independent ako, kaya ko to. And I found myself na parang pinapahirapan ko na din pala yung sarili ko sa in a way na pinapahirapan ko din siya na parang alam niyo hindi kami nag-uusap, hindi kami nag-communicate dun sa part na yun. Yun, dumating pa yung time na yung may trip kami noon. So yung mga maleta nandito sa taas, syempre na siya, packed with clothes na mabigat na. Tapos parang inutos ko sa kanya, sabi ko, babe, pakibaba yung mga maleta. Nag-e-edit yata siya ng video, basta may ginagawa siya, which he cannot attend at that very moment na inutos ko sa kanya, girl, ang lola nyo, binaba ko mag-isa yung mga maleta, dabog-dabog ganon. Pero wala siyang narinig sa akin, wala din siyang nakitang expression sa face ko. Pero bad trip ako ng that time because the fact that you are making me feel that I cannot do this certain thing makes me feel that I'm not useful or I'm not purposeful enough for you. So parang ang nangyari, ang naging dating sa akin is mas pinamumukha mo or you're rubbing it in my face na wala akong kwenta. Although there are instances na sinasabi na bubuhat siya, sinasadya ko rin hindi talaga siya tulungan. Kasi ang inaantay ko sa kanya is yung word na, babe, tulungan mo ko, I need help. Pero ang gagawin niya, magbamaktol siya, magdadabog siya, magbubuhat siya ng mga mabibigat. Papakita niya talagang puputok na yung litig ko dito sa bigat. Alam mo yun, tapos bubuhat ng hininga siya. Pero sa isip ko, alam ko naman gusto niya ng tulong. Pero if this is your way of telling me na kailangan mo ng tulong, I will not help you. Parang ganun yung Pero puro diba, sabi nga nila, pag nakikita mo, magpusa ka na. Yun ang problema. The reason why I do not want to help you is because ang pinaka nakakainis kasi usually sa relasyon ng mag-asawa is both of you are assuming things na kaya ninyong basahin yung iniisip ng bawat isa. Ang problema is that we are not mind readers. There are certain times na hindi namin kayang basahin ang utak ninyo at there are some times na hindi nyo rin kayang basahin ang isip namin. So, it's better to communicate all these things kaysa naman magtatalo kayo because of that. I assume kasi dapat alam mo na yan. Eh, paano kung yung time na yon iba nga yun nasa isip ng tao? For example, gaya ng sinabi niya kanina, I was editing that video kasi kailangan kong matapos yun kasi I have that deadline. But then, binaba niya mag-isa kasi ina-assume niya na inutos ko niya yan, dapat ginawa mo kaagad.
eh hindi ko naman nga magawa agad, then I have to do it. I have my priority at hand, and I will do it right after I edit. And kung sinabi niya na, babe, kailangan na natin gawin to kasi nagmamadali or something like that. So, alam mo yon, maraming angulo sa mga bagay-bagay. Ang isa sa mga natutunan ko talaga dito is do not assume things hanggat hindi talaga klaro ang isang bagay para sa'yo. Kasi sometimes hindi natin pwedeng, wala naman tayong powers nun eh. I mean, may pagkukusa tayo, pero it's not all the time should be like that. Especially in relationship. Kasi pag sa relationship, you always think na pareho kayong mag-isip ng partner ninyo. Which is hindi nga. Magkahanda, leche-leche ang lahat. Ang point ko lang dito, katulad niya na, we will be talking about this topic next week or next time. Pero ito yung isa doon eh. Si Nina kasi is situational and I am very personal. Okay? So, lately lang din namin yung na-discover sa relationship namin na everything for her is situational and everything for me is personal. So, imagine, kung may ginagawa siya, kung ang iniisip ko, lahat ng ginagawa niya ay personal, masasaktan talaga ako lagi. Pero kung sa kanya ay situational and akin is personal, Ako naman yung madidisregard. madidisregard naman siya. So, kung hindi kami, kung ang expectation ko lagi, ina-assume ko na dapat alam na niya yun, lagi kami magtatalo kasi sa paningin niya, iba yung perspective niya. At iba rin yung perspective ko sa mga bagay-bagay. So you see, hindi siya ganun kadali. Kaya, when it comes to relationship, it's really important that the two of you would be really authentic in your wants and needs. Wala namang masama kung sasabihin mo talaga yung totoo mong nararamdaman. At wala rin naman masama kung talagang kailangan mo ng tulong. The number one kalaban ng isang relasyon is pride. That's what gets the relationship to fall apart. It's because of pride. The reason why you don't want to ask for help is because of pride. The reason why I don't want to give that pagkukusa is because of pride as well. Kasi sabi ko nga, diba, hindi ko gagawin yan, hindi ka nag-ask ng help. Alam mo yun, pareho kaming mali dun sa part na yun. But, that's what happened. Ano yung nalaman mo? Ano yung mga na-realize mo na during nung na-realize mo yung importance ng na hindi pala maganda ang role taking sa relationship? It is also during that time that I get to realize na nawawalan na siya ng purpose sa buhay ko or sa buhay namin bilang mag-asawa. Kasi everything that I can do it alone. And doon na din dumating yung point na hindi ko na siya na-appreciate kasi wala na siyang purpose para sa akin na parang, itong mga to kaya ko naman itong gawin eh. Usually naman ako gumagawa nito eh. Parang ako naman lahat gumagawa dito eh. Alam niyo yun, from taking this responsibility up to doing that responsibility with the resentment na doon sa partner nyo. So, dumating ako dun sa point na yun na nabubuisit na ako sa kanya. Parang nakakainis na yung tingin ko sa kanya kasi etong mga bagay na to, wala ka nang pakialam sa akin. Kahit na nakikita mo nang nahihirapan ako, hindi ka pa rin nag-offer ng help or hindi ka nagpupusa. Which is, I also get to figure out that time na tama yung sinabi niya na doon papasok yung ano ba yung priorities niya or paano ba siya tumingin sa mga bagay-bagay. What I have in my mind is very different from what he has on his mind. Like that time na nagkakanda, bigat-bigat na ako pagbuhat ng bagay na yon. Eh, ang priority ko that time is isettle yung mga luggage sa baba because in a few minutes, aalis na kami papunta ng airport. Pero siya, ang priority niya on that time is itrabahuhin yung video para bago kami umalis, wala na siyang iisipin. So, we both have different priorities all at the same time. Pero, kumbaga, if walang magsasalita sa amin and magko-communicate, walang maaayos, di ba? Kumbaga, parehas na priority yun ginagawa namin sa bawat isa. Pero dahil nga walang communication, parehas na lang kaming naging nagkainisan sa bawat isa. So ano naman yung lesson mo? So the lesson na na-figure out ko, sinabi ko nga sa kanya, sabi ko kaya nawalan din ako ng respect sa'yo and connection talaga and mas
mas napalitan siya ng inis and buwisit actually is because I am taking the roles that you are supposed to do. Alam ko na minsan kaya ko or kaya ko naman talaga siyang gawin. Of course, as women, we are very competitive, we are very confident, and sometimes we are very independent. Pero there are times din na itong certain situations na to, itong mga certain chores na to, dapat lalaki ang gumagawa, ibigay mo sa kanya kahit na alam mo kaya mong gawin kasi doon mo siya ma-appreciate. Doon siya magkakaroon ng purpose sa buhay mo bilang mag-asawa. Like, yung pagdadrive sa sasakyan. I love driving. I can drive anywhere where I want to go. I can just, drive habang siya natutulog doon. That's what I used to do. And then I realized na parang hindi na siya nakakatulong sa akin. Kaya naman, pinag-usapan na namin yung exact situation na yun and that exact issue na sabi ko, I think you have to be the driver this time and make me feel I'm a passenger because I'm your wife, diba? Parang pagsisilbihan mo ako sa part na to because ang pagdadrive is talagang, kumbaga, dedicated sa mga lalaki because I'm not, this invalidating, I'm a driver as well. Pero diba, ang sarap nga naman ng feeling ng babae na nakaupo ka dun sa passenger seat and yung asawa mo nagmamaneho para sa'yo. So ako, passenger princess ako and sabi ko, okay, I love this experience. I love this position na nandun ako sa passenger seat and I am trusting my husband to do the job for me kahit na kaya ko siya. At saka nandun din yung yun din yung respect na nakukuha din. Well, ako rin, may mga bagay din na may mga ginagawa siya na ako rin ang gumagawa. No, pero dumarating din ako doon sa okay, hindi dapat kasi siya parang pag gusto niya ginusto niya, yan din yung niya, isa sa ugali niya. Pero sabi niya nung isang friend ko na kahit alam kong kaya ko, yun yung tumatak sa akin nung sinabi ng kaibigan ko na kahit alam kong kaya ko, iniiwan ko yan sa asawa ko. That's because, not because I'm thinking that he cannot do it, because I believe, because I love him and I trust him enough that he can do it. Even if it's not my way. Alam mo yun? But, and then darating din kayo sa point na, babe, I need help. Then that's when it comes na, I need help. Wari ako, may time naman talaga na hindi ko na kaya mag-drive. Ako pwedeng ikaw naman. So, alam mo yun, it's not losing respect to yourself, but also validating that your wife is your katuwang. Doon mo mararamdaman na katuwang mo yung asawa mo sa mga panahon na you're not able. Ganon. So, hindi dahil able yung isa, o sige, ikaw na yan, bahala ka na, hindi. So, nakakatuwang isipin na itong maliliit na mga bagay na to, ito rin pala yung mga bagay na nagpapabigat din pag naipon. Para siyang para siyang anay. Maliliit lang yung mga yan. Pero sila yung gumagawa talaga ng rason kung bakit masisira ang isang relasyon. Yung pagsasama talaga. Pero ang point of everything lang naman ito is, pride talaga. Sometimes pride gets in the way because I can do it. We are not saying na women cannot do it or men can do it or men can do it and women can do it. Wala namang issue doon sa kung hindi kayang magawa. Kasi lahat naman yan both genders can do everything naman. Lalo na sa panahon ngayon. It's just that, what's the sense of having that relationship if you can do anything? If you can do everything. Kaya nga kayo dalawa. Diba? So, yun yung importante na makita ng mag-asawa rin na it's not because you can do it, you're always allowing yourself to take all the responsibility and not gonna ask for help. Number 2, siguro ang lesson na lang din ito is that never expect that people will think like you. Again, communicate and be true to what you need and what you want, and then say it to your partner kasi mahirap yung wala ninyo yung mga iniisip ng partner ninyo just because meron kayong sinasabi na minsan nga mali yung connotation ng pagkukusa. Yung pagkukusa kasi is you're expecting that person to do that. Pero hindi nga kasi tayo pare-pareho ng kinalakihan, hindi tayo pare-pareho ng personality, hindi tayo pare-pareho ng character at pinagmulan. Lalo
hindi tayo pares ng iniisip. So, ayan guys, we hope that you enjoyed this video. And if you do, don't forget to follow me on my social media accounts, Facebook, Instagram, and TikTok. And also, mag-comment din kayo sa baba ng inyong mga issues or mga certain topics that you want to talk about and know our point of view on it. So, ayan, thank you so much guys for watching and we'll see you again on the next video. Bye!